Tuluyan ng sinibak si Benny Boatwright sa kanyang koponan sa Taiwan. May kinalaman umano ang naturalization process nito para sa Gilas, Pilipinas. Ayon sa ilang netizens sa Taiwan, gusto raw umanong panatilihin ng Taipei Fubon Warrior si Benny Boatwright, subalit hindi nila ito kayang gawin dahilan para magdesisyon silang pakawalan nito. At si Coach Tim Cone alam kung paano siya inilalarawan ng ilang kritiko, bunga ng paninindigan itong panatilihin ng hanay ng Gilas sa kabila ng panawagan ng ating mga kababayan na balasahin nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na balita para kay Benny Boatwright sa hanay ng Gilas, Pilipinas at hindi pa man nailalabas ang resulta ng hearing sa Kongreso para sa kanyang naturalization. Kumpirmado na itong inalis sa hanay ng Taipei Fubon Braves. Kung bakit, narito ang pahayag. Tutukan natin ang Taipei Fubon Braves sa kanilang official Facebook page. Opisyal na inanunsyo ngayong araw ng Taipei Fubon Warriors ang pag-alis ni Benny Boatwright at nagkasundo ang dalawang panig na tapusin na ang kanilang kontrata matapos ang masusing pagsusuri at talakayan ng coaching staff na pagpasyahan na wakasan na ang kontrata kay Boatwright. Taus-pusong pinasasalamatan ng Taipei Fubon Warriors si Benny sa kanyang dedikasyon at ambag sa kupunan sa panahong ito at dasal namin ng tagumpay sa hinaharap at patuloy na pagniningning sa loob ng court. Okay, so mga playoffs, walang malinaw na rason kung bakit, di ba? Pero binigyan din nila na matapos ang masusing pagsusuri at talakayan ng coaching staff, pinakawala na nila si Benny Boatwright. Mahirap mag-speculate ha, pero ang tila malinaw na rason kung bakit, ayon na rin sa ilang Taiwanese, walang iba kung hindi ang magiging participation ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Gusto daw talagang panatilihin ng Fubon si Boatwright pero hindi raw kayang pigilan ng Warriors. Kaya napilitan na lang silang magdesisyon na itsapwera na lang muna siya sa lineup. In short, ayaw nilang maging daan sila ng magiging future ni Benny dito sa Gilas, Pilipinas, di ba? Sa isang side, may sense naman talaga yun eh. Kung patuloy kasi na maglalaro si Boatwright sa kanila sa Taipei, tapos magiging naturalized naman ito ng Gilas, Pilipinas, parang ang magiging dating kasi is kumuha lang sila ng batong ipinukpok sa mga ulo nila kung bakit eto ang paliwanag dyan mga playoffs. Kung patuloy na maglalaro sa kanila si Benny Boatwright, mas mahuhubog pa nila yan eh. Okay, ando na tayo na magagamit nila yan sa kanilang liga. Pero lahat naman ng liga, lahat ng bansa, mas priority nila ang pambansang koponan, di ba? Ang national team nila. At sakaling aprobado na ang naturalization ni Benny Boatwright dito sa Pilipinas, makakaharap nila yan sa hinaharap, di ba? Nasa tingin nila, nag-contribute pa sila sa lakas na ipapakita ni Benny. Hindi natin sinabi na ito talaga yung rason mga playoffs. Sinagot lang natin ang komento ng isang Taiwanese sa FB page ng Fubon. At ayon pa rin sa isang Taiwanese sa mga playoffs, si Dudo Hong, tingnan nyo ha, alalahanin daw dapat na planong inaturalize si Boatwright. Ibig sabihin mga playoffs, ito talaga sinisilip ng ilang netizens sa Taiwan. Alam naman natin kung gaano kabigat ang kompetisyon ng Taiwan at Pilipinas sa ngayon sa basketball, di ba? Kaya ganito yung mga nababasa nating mga komento mula sa kanila. Ayaw din nila na maisahan sila ng Gilas, Pilipinas. Pinalakas nila tapos lalabanan sila sa mga competition kasama si Benny Boatwright. Yun lang naman yun. Medyo mahirap para sa kanila kung tutuusin. Kung tinanggal na si Benny Boatwright sa hanay ng Taipei Fubon Warriors, hindi naman lingid sa kaalaman ni Coach Tim Cone ng batikos na ibinabato sa kanya ng ilang kritiko. Matatanda ang nanindigan ng mentor ng Gilas na panatilihin ang kanyang grupo imbes na balasahin ito dahilan para mag-react ang kanyang kritiko at bunga niyan, narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Pumasok kami dito na may malinaw na programa at mananatili kami sa programang yan hanggat maaari, hanggat kaya namin. Hindi naman kami nagtitigas-tigasan ng ulo dito eh. Kahit parang ganun na nga yung paglalarawan sa akin ng ilan sa puntong ito. Aware naman si Coach Tim ko na binabatikos talaga siya sa kanyang estilo. Yung estilo niya kasi, iba sa gustong mangyari ng ilang basketball aficionados. Ang gusto niya, panatilihing buo ang grupo mula day 1 ng pagkabuo nila hanggang 4 na taon ng kanyang programa. At isang nakikita nating rason doon mga playoffs. Gusto niya lang magpatuloy ang lahat ng itinuro niya sa mga players niya para kalaunan, kapag hinug na sila, aanihin na lang nila ang lahat ng prutas ng mga tinuro niya. Sa madaling salita mga playoffs, naniniwala siya na yung continuity, may makukuha silang magandang resulta kalaunan. Sa panig naman ng ating mga kababayan na nagsisilbing kritiko ng kabuuang
hanay ng Gilas Pilipinas and of course ni Coach Tim Cone, iisa ang gusto nilang mangyari dyan. Baguhin ang hanay, tanggalin ang hindi nagpapakita ng maayos sa programang sinimula ng grupo para mabigyan ng pagkakataon ng iba na deserving na mapabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas. Katulad ni Coach Tim mga ka-playoffs, may point din naman sila, di ba, yung ating mga kababayan. Pero siguro babalik tayo sa basic Yun yung programa. Posible kasi na hindi pa hinog ang programang inilalatag or inilatag ni Coach Tim at ng SBP dahilan para hindi maikasa ng todo ng ibang players ang kanilang gatilyo kapag nasa harap na nila ang matitigas at athletic na players katulad ng New Zealand at ng Australia. Ayon naman sa iba mga ka-playoffs, hindi raw ganun kasolid ang team ng Taiwan na binakla sila ng 2 beses Una sa Asia Cup qualifiers at pangalawa sa mismong Asia Cup. Para sa kanila, dapat dun pa lang daw nagising na ang lahat na may mali umano sa sistemang ginagamit ng grupo. Yan yung mga nababasa natin online. Well, siguro ito na lang Hintayin natin na mabuo yung programa nila mga playoffs. 4 na taon yan. Kaya may rason talaga si Coach Tim na tumanggi sa pagbalasa. Hindi pa nila nakukuha ang peak ng kanilang programa Ang napapansin naman natin, may idinadagdag at inaalis naman si Coach Tim Cone. Katulad ni QMB at RJ Barrientos, dagdag sila dyan. So kahit paano, may balasahan na nagaganap, di ba? Kung nakikita niya na pwedeng isugal, sumusugal talaga siya katulad kay QMB. At ang resulta, maayos na performance ng Gilas sa nakaraang laban ng Guam. Dahil dyan, abangan natin mga playoffs ang magiging journey nila dito sa Australia at sa New Zealand ngayong February at March po yan sa second window ng World Cup qualifiers. So guys, maraming salamat.